David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 511. Nanlamig ang mukha ng ligaw na lobo, bigla niyang binawi ang kanyang kamao, at malamig na sinabi, "Anak, kung sa tingin mo ay mayroon lang akong kakayahan na ito, nagkakamali ka." Tito Wolf, ito. Anong nangyayari? Tanong ni Chin Feng na may nagtatakang ekspresyon. 3 point of strength lang ang ginamit ko, itong maliit na hotel lang. Kung gagamitin ko ang lahat ng aking lakas, ang hotel na ito ay natatakot na ito ay gumuho. Paano kung masira ko ang maliit na kagandahan? Ang ligaw na lobo ay nagbigay kay Gullinger ng masamang tingin, at dinilaan ang kanyang mga labi, na ginawang nanginginig si Gullinger sa galit. Nakahinga ng maluwag si Chin Feng. Ito pala ang kaso. Kung ang isang dakilang Panginoon ay walang magawa kay David, kung gayon si David ay magiging sobrang nakakatakot. Huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng pagkakataon, lumabas tayo at mag-away. Pagkatapos magsalita ni David, binuhat niya si Gullinger at tumalon pababa mula sa bintana. Matapos marahan na lumapag, ang anyo ni David ay agad na nawala sa kadiliman. Damn, gusto kong tumakbo. Nag-react ang mabangis na lobo, nagmura ng galit, at agad siyang hinabol. Uncle Wolf. Tiniis ni Chin Feng ang matinding sakit at kaya lang niyang makasabay sa buong lakas niya. Sa bawat hakbang niya, nagdudulot ito ng matinding sakit sa puso, ngunit walang pakialam si Chin Feng tungkol dito. Kung pinatay ni David ang carbine, hindi niya magagawang talunin si David. Si Gullinger ay nasa mga bisig ni David, dinadama ang sipol ng hangin sa kanyang mga tainga, ipinikit ang kanyang mga mata ng mahigpit, at inilagay ang kanyang mga braso sa leeg ni David, nadama ang hindi pa nagagawang pakiramdam ng seguridad sa kanyang puso. Tumalon si David sa isang open space at nagmamadaling ibinaba si Gullinger. Kung hawakan niya ito ng ilang sandali, talagang natakot si David na hindi na niya ito matiis. Isang normal na tao, paanong si David ang makakatiis? Nakita ng ligaw na lobo na humahabol kay David na tumigil, at pagkatapos ay malamig na ngumiti, "Anak, ang lakas ng loob mo, akala ko tatakas ka." Takasan. Hindi ka papatay, paano ako makakatakas? Okay, matagal na rin nung hindi ako nakakilala ng ganyang kaitigas ng ulo. Ngayon ay tiyak na kukumbinsihin kita. Ang ligaw na lobo ay paulit-ulit na hinamon ni David, at ang espiritu ng pakikipaglaban ay napukaw sa buong katawan niya. Di ba sinabi mo lang na 3 points of force lang ang ginamit ng suntok mo? Ngayon ay patag na dito, hahayaan kitang manuntok muli, subukan mo ng buong lakas, ngunit masasabi ko sa iyo na mayroon ka lamang isang suntok chance, kung hindi mo ako mapatamba ng isang suntok, susuntukan din kita. Bahagyang ngumiti si David. Hahaha anak, alam mo ba ang sinasabi mo? Hayaan mong suntukin kita. Alam mo ba kung gaano kalakas ang suntok ko? Tumawa ng malakas ang ligaw na lobo, at pagkatapos ay biglang sumuntok sa lupa. Dumadagindong. Saglit na nanginig ang lupa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking hukay na may diameter na halos 1 metro at lalim na mahigit kalahating metro. Ang mabangis na lobo ay tumingin kay David ng may pagmamalaki, naniniwala siyang matatakot si David para magyabang kapag nakita niya ang lakas ng kanyang suntok. Kaya lang, hindi ako gumagalaw, umatake ka. Sinulyapan lang ito ni David at mahinahong sinabi. Ang lobo ay natigilan saglit, at pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang mukha, "Anak, dahil nililigawan mo si kamatayan, pagkatapos ay tutuperin kita." David, tanga ka ba? Bakit mo hinayaang suntukin ka niya? Namamatay ka ba? Gulat na tiningnan ni Gullinger si David at malakas na nagtanong. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sinabi ni David kay Gullinger na iwanan ito. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni David ay dahil mayroon siyang ganap na pagtitiwala. Gusto lang niyang subukan ang kanyang lakas sa ika-5 palapag ng foundation building, kung gaano kalakas ang kanyang katawan. Ikaw. Tinitigan ni Gullinger si David, ngunit hindi niya alam kung paano siya hikayatin. Tito Wolf, patayin mo siya, hayaan siyang magpanggap, at suntukin siya. Sa oras na ito, matagal nang dumating si Chin Feng at lumakad sa lahat ng paraan, duguan ang lahat, at ang buong pantalon ay nabasa ng dugo. Kabanata 512.
Hindi na kailangang sabihin ni Qin Feng na hindi hahawakan ng ligaw na lobo ang kanyang kamay. Nakita ko ang mabangis na lobo na sumigaw ng malakas, at ang malaking kamao ay nababalot ng mahinang ambon. Ito ay isang pagtagas ng enerhiya. Parang ginamit talaga ng ligaw na lobo ang lahat ng lakas niya. Pumunta ka sa H3 Le. Hinampis ng kamao ng ligaw na lobo si David na may tunog ng pagkabasag ng hangin. Boom! Pagkatapos ng malakas na kalabog, na puno ng alikabok ang langit, bahagyang nanginig ang katawan ni David, at hindi niya napigil ang umatras. At ang ligaw na lobo ay naramdaman lamang ng isang malaking anti-shock force na tumama, at pagkatapos ay ang buong braso ay namanhid, at ang buong tao ay umatras din ng 12 hakbang, at pagkatapos ay pinatatag niya ang kanyang figure. Paano ito posible? Imposible. Nagulat ang ligaw na lobo, hindi siya makapaniwala sa lahat ng nasa harap niya, at si Qin Feng ay tanga rin, hindi siya naniniwala na hindi ginamit ng ligaw na lobo ang lahat ng kanyang lakas sa pagkakataong ito. Naramdaman ni David ang mahinang pananakit ng kanyang tiyan, bahagyang umiling, at tila hindi gaanong nasisiyahan sa kanyang katawan. Ngayon, ako na ang sumuntok. Tumingin si David sa mabangis na lobo at sinabing dahan-dahan. Nagulat ang mabangis na lobo, at dahan-daang umatras ng 2 hakbang ang kanyang katawan. Nasa mood na siya para umatras. Sa suntok na iyon, halos gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pinsala kay David, na naging dahilan upang biglang umatras ang ligaw na lobo. Nakita rin ni Qin Feng ang intensyon ng ligaw na lobo, at agad na nagsabi, "Tito Lobo, hindi mo ako maaaring iwan." Si Qin Feng ay nasugatan na ngayon at hindi na makatakas. Kung ang ligaw na lobo ay hindi nang ahas sa kanya, kung gayon siya ay patay. Ang ligaw na lobo ay pinandilatan ng mata si Qin Feng. Noong una ay gusto niyang tumakas ng palihim, ngunit ngayon ay sinabi ito ni Qin Feng at itinuro ito. Qin Feng, huwag mong sisihin si Uncle lang, ang batang ito ay masyadong malakas, kung maglakas loob siyang patayin ka, tiyak na ibabalik ko ang pamilya Qin para sa paghihiganti. Sabi ng ligaw na lobo kay Qin Feng. Hindi, Uncle Wolf, huwag mo akong iwan. Si Qin Feng ay nagmamadaling tumakbo patungo sa ligaw na lobo. Walang pakialam ang mabangis na lobo, tumalikod at tumalon, tumakas sa malayo. Hinayaan ba kitang tumakas? Kumaibot ang sulok ng bibig ni David, at ang buong tao ay nawala sa isang iglap, tanging isang figure ang humabol sa kanya. Ano? Maya-maya, may sumigaw, na sinundan ng isang itim na anino na nahulog mula sa langit, at pagkatapos ay nabasag sa lupa. Tiningnan ito ni Qin Feng at nalaman na ang ligaw na lobo ang bumagsak sa lupa. Sa oras na ito, ang 7 butas ng ligaw na lobo ay dumudugo at patay na. Sa sobrang takot ni Qin Feng ay diretso niyang binasa ang kanyang pantalon. Ang dugo at tubig na may halong ihi ay lalong nagpasakit sa sugat ni Qin Feng, ngunit hindi siya naglakas loob na sumigaw. "Shen, Mr. Shen." Lumuhad si Qin Feng sa harap ni David, at humihingi ng awa sa malamig na pawis, "Pakiusap, pakawalan mo ako, pakiusap, handa akong maging baka at kabayo para sa iyo." Hindi inakala ni Qin Feng na si David, isang binata na nasa maagang 20s, ay magkakaroon ng ganoon kalalim na lakas. Maging baka at kabayo para sa akin. Tumingin si David kay Qin Feng na may mahigpit na ekspresyon, "Karapat-dapat ka ba para dito?" Si Qin Feng ay mukhang napahiya, ngunit mabilis na ibinaling ang kanyang mga mata kay Gulinger, "Magtagal, iligtas mo ako, mangyaring iligtas ako, alang-alang sa ating pagmamahalan. Tumahimik ka." Galit na humakbang pasulong si Gulinger, at pagkatapos ay sinampal si Qin Feng sa mukha ng isang sampal sa mukha. "Linger, mali ako? Mali talaga ako? Tulungan mo ako? Hindi ako tao, hindi ako tao." Sinampal ni Qin Feng ang kanyang sarili ng husto. Tiningnan ni Gulinger si Qin Feng na may galit na mga mata, at ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanginginig. "Paano kung ikaw mismo ang gumawa nito?" Tumingin si David kay Gulinger at sinabi. "Ayos ito." Sinampal ni Gulinger ng palad ang ulo ni Qin Feng. "Magtagal, huwag." May gustong sabihin pa si Qin Feng, ngunit huli na ang lahat.
Sinampal ni Gullinger ang kanyang ulo sa kanyang ulo, direktang binasag ang ulo ni Qin Feng. Paano magiging mandirigma si Gullinger, mayroon pa ring kapangyarihan. Tumalsik ang dugo sa buong Gullinger. Sa pagtingin sa nakamamatay na anyo ni Gullinger, hindi mapigilan ni David ang manginig. Hindi niya inaasahan na walang awa ang isang babae, nakakatakot pa rin. Nakakatakot ba ako? Tumingin si Gullinger kay David na nakatingin sa kanya at nagtanong ng kakaiba. Kabanata 513. Hindi nakakatakot. Nagmamadaling umiling si David. Tara na. Tumalikod si Gullinger at umalis, nang hindi man lang tumitingin sa katawan ni Qin Feng, wala na ang taong ito sa kanyang puso. Ngunit nakadalawang hakbang lang si Gullinger nang bigla siyang tumapak sa shit, at pagkatapos ay sumuray-shuray at halos hindi matamba. Sa kabutihang palad, ang mga kasanayan ni Gullinger ay maliksi pa rin, at siya ay tumayong matatag pagkatapos ng isang sandal. Ngunit sa pagkakataong ito, nahulog ang mga kumot. Sa oras na ito, naka-underwear lamang si Gullinger at nakalabas sa harap ni David. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay nagwisik sa katawan ni Gullinger, na ginagawang mas maputi ang balat ni Gullinger. Malinaw na malinaw. Ang magandang figurang iyon ay parang isang diwata mula sa langit at lupa, at si David ay natigilan pagkatapos lamang ng isang tingin. Naramdaman din ni Gullinger ang pagkakaiba, at biglang tumingin kay David, at pagkatapos ay namula, ipikit mo ang iyong mga mata, bastos ka. Nagmamadaling ibinalot ni Gullinger ang mga kumot sa kanyang katawan, hindi banggitin kung gaano ito nakakahiya. Nagmamadali ring tumalikod si David, hindi ko sinasadya, ikaw mismo ang nagtanggal ng mga kumot, wala itong kinalaman sa akin. Sophistry pa rin. Pinandilatan ni Gullinger si David, sinasabi ko sa iyo, pagkatapos mong bumalik, hindi ka pinapayagang sabihin kahit kanino. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin. Mabilis na umiling si David. Matapos sundan ni David si Gullinger pabalik, si Sonia ay palaging nag-aalala, naglalakad sa silid na sabik na naghihintay ng balita. Nang makitang nakabalik na sina Gullinger at David, at nakabalot pa rin si Gullinger sa mga kumot, mukhang nahihiya, pagkatapos makita si Sonia, tumakbo si Gullinger pabalik sa kanyang silid upang magpalit ng damit. David, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Sonia. Okay lang, umiling si David. Paano si Linger? Okay lang ba si Linger? Patuloy na tanong ni Sonia. Hindi ko rin alam, tanungin mo na lang ang sarili mo. Nagkibit balikat si David. Maaari lamang pumasok si Sonia sa silid at tanungin si Gullinger ng personal. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nakita niya si Gullinger na nagpalit ng kanyang damit at nakatayo sa bintana na nakatingin sa labas ng bintana. May lagaslas ng tubig sa banyo. Hindi lumingon si Gullinger nang marinig niyang may pumasok. Alam niyang si Sonia ang pumasok. Sa oras na ito, medyo natakot si Gullinger na makita si Sonia sa kanyang puso, dahil noong nasa bisig siya ni David, may nararamdaman talaga siya para kay David. Natukso siya, kung gusto siya ni David noon, naniniwala siyang hindi siya tatanggi. Asawa ito ng kanyang mabuting kaibigan, paano siya magkakaroon ng ganoong ideya? Tiningnan ni Sonia si Gullinger ng ganoon, at biglang nalungkot ang kanyang mukha. Naisip niya na si Gullinger ay nalasan na ni Qin Feng, kaya natakot siyang makita ang sarili. Linger, ayos lang? Maligo ka ng mainit at matulog ng matiwasay, tapos na ang lahat, ngayon may mga batang babae sa lipunang ito na kumpleto pa, hindi mo na kailangan masyadong mag-alala, kahit hindi ka kumpleto ngayon, umaasa sa iyo sa kanyang kagandahan at lakas, makakahanap pa siya ng mabuting lalaki. Inaliw ni Sonia si Gullinger sa mahinang boses, ano ang problema, at ako, huwag mo nang isipin iyon, huwag gagawa ng mga katangahan. Ano ang sinabi mo? Hindi na nakinig si Gullinger, nilinggan niya si Sonia at sinabing, pagkatapos ay walang ginawa si Qin Feng sa akin, hinubad niya lang ang damit ko, bago pa huli ang lahat, dumating si David. Ay, mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Sonia nang marinig iyon. Kung ayos lang si Gullinger, magiging maayos din ang lahat. Sandali lang. Natigilan si Sonia, sabi mo hinuberan ka, hindi ba nakita kayong lahat ni David? Namula si Gullinger.
Hindi niya inaasahan na mali ang sasabihin niya, kaya nagmadali siyang nagpaliwanag, hindi, may suot pa akong damit. Oh! Tumango si Sonia at ngumiti, kung makita ka ni David, hahayaan kong managot siya sa iyo. Kabanata 514. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, hindi ko kailangan na managot siya. Sabi ni Gullinger na namumula ang mukha. Hahaha, banibiro lang kita, kung sabay nating pagsilbihan siyang dalawa, hindi siya papatayin. Tumawa si Sonia. Sonia, pinaglaruan mo ako, tingnan mo kung hindi kita lilinisin. Sumugod si Gullinger kay Sonia. Maya-maya, ang tunog ni na Gullinger at Sonia na nagbibiruan at nagtatawanan ay nagmula sa silid. Si David sa sala, nakikinig sa sampal sa kwarto, hindi naintindihan, masyadong pabago-bago ang babae, pagkatapos umiling, bumalik si David sa kwarto para matulog. Kinabukasan, si David, na umaasa sa kanyang sariling espiritual na kapangyarihan, ay tumulong kay Lin Chanho na makalusot sa kaharian ng isang master, na naging dahilan upang magpasalamat si Lin Chanho kay David at maging mas tapat. Dahil sa pagpatay kay Qin Feng, natakot si David sa pagganti ng pamilya Qin, kaya hindi siya pumunta sa Xuanyu Valley, ngunit nanatili sa kabisera ng probinsya ng ilang araw. Sa mga araw na ito, ginagabayan niya sina Lin Chanho at Qi Feng na magsanay ng mga pagsasanay. Libu-libong kilometro ang layo sa Kyoto, ang katawan ni Qin Feng ay nakahandusay sa lobby ng bahay ni Qin. Dahil sabog ang ulo niya, gumawa siya ng peking ulo at nilagay doon. Kumbinsido ba kayong dalawa na sina Qin Feng at Ye lang ang pinatay ng David na iyon? Wala bang ibang tumulong? Ang ikatlong tiyuhin ni Qin Feng, si Qin Xiaotian, ay nagtanong sa dalawang Panginoon ng pamilyang Qin. Sinundan ng 2 taong ito si Qin Feng sa Jiangbei. Malubhang nasugatan sila ni Bai Zontang noong panahong iyon, at ang natitira pang dalawa ay nanatili sa hotel para alagaan sila. Nang maglaon, nang makitang si Qin Feng at ang lobo ay hindi bumalik buong gabi, lumabas ang dalawa upang hanapin at natagpuan ang mga katawan ni Qin Feng at ng lobo sa isang open space. Kaya ibinalik ng dalawa ang katawan ni Qin Feng. Third Master, kami, hindi namin ito nakita ng aming mga mata, wala kami doon sa oras na iyon. Sabi ng isa sa mga Panginoon ng pamilya Qin. Bagaman hindi namin nakitang pinatay ni David ng aming sariling mga mata ang pinakamatandang Young Master, nang ang pinakamatandang Young Master ay pinalayas ni David, nandoon kami, at nandoon ang ligaw na lobo, at wala kaming oras para pigilan ito. Sabi ng isa pang Panginoon ng pamilya Qin na nanginginig ang katawan. Lubhang madilim ang mukha ni Qin Xiaotian. Ngayon ang kanyang panganay na kapatid ay nasa pag-iisa at ipinapasa sa kanya ang mga gawain sa pamilya, ngunit kapag nangyari ang bagay na iyon, hindi niya ito maipaliwanag sa kanyang panganay na kapatid. Wala kayong silbi, kung ganoon, sumama kayo sa pamangkin ko. Pagkatapos magsalita ni Qin Xiaotian, bigla niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang 2 Panginoon ng pamilya Qin ay lumipad at bumagsak ng husto sa lupa, walang hininga. Nang makita ito, agad na ikinaway ng kasambahay ng pamilya Qin ang kanyang kamay, at may binuhat ang 2 bangkay palabas. David, dudurugin kita para ipaghiganti ang pamangkin ko. Malakas na sumigaw si Qin Xiaotian, at ang buong pamilya ng Qin ay napuno ng uhaw sa dugo na mamamatay tao na aura. Third Master, dapat nating talakayin ang bagay na ito mula sa isang pangmatagalang pananaw. Hindi ko akalain na ang isang mabalahibong batang lalaki ay may ganoong kalaking kakayahan at tapang para patayin ang pinakamatandang Young Master. Inaasahan ko na ang ilan sa kanila ay sadyang pinupuntirya ang aking pamilyang Qin. Ang lobo ay ang lakas ng isang dakilang amo, paano siya papatayin ng isang mabalahibong bata sa edad na 20 anyos? Naglakad ang kasambahay sa gilid ni Qin Xiaotian at maingat na hinikayat siya. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Qin Xiaotian. Third Master, isipin mo, na si Bai Zontang ay talagang nakipag-away sa pinakamatandang Young Master para sa David na ito noong mga oras na iyon, kaya malamang na may isang bagay na nakakalito sa pamilya Bai na sumusunod kay David, at ang pumatay sa pinakamatandang Young Master at ang lobo ay hindi kinakailangang malaman ni David, at posibleng miyembro ng pamilya Bai, na maraming dakilang Panginoon ng pamilya Bai.
Sinuri ng mayordomo. Ang pamilya Bai. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Qin Xiaotian, at isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, kami at ang pamilya Bai ay hindi kailanman lumabag sa tubig ng balon, kahit na ang batang babae mula sa pamilya Bai at si Qin Feng ay nagsisi sa kanilang kasal, aking Qin. Walang sinabi ang pamilya. Tinitingnan nila ang pamilya kong Qin na binubuli. Third Master, sa palagay ko ang bagay na ito ay dapat na maghintay para sa master na umalis sa customs, at pagkatapos mailibing ang pinakamatandang young master, pagkatapos ng pangmatagalang talakayan, kung talagang may kinalaman ito sa pamilya Bai, hindi ito magiging madali. Patuloy na hinikayat ng kasambahay si Qin Xiaotian. Tumango si Qin Xiaotian, well, kung talagang may kinalaman ito sa pamilya Bai, kahit na lumaban sila hanggang kamatayan, ipaghihiganti nila si Qin Feng. Kabanata 515. Kabisera ng probinsya ng Jiangbei. Nanatili si David sa loob ng 6 o 7 araw nang hindi nakita ang pamilya Qin upang maghiganti, na naging dahilan upang siya ay medyo irritable, at hindi siya makapaghintay ng walang kibo. Noong una, plano niyang hayaan si Bai Zontang na dalhin siya sa Xuanyou Valley para sa isang bilog, ngunit ngayon ay naantala ito dahil sa mga gawain ni Qin Feng. Sa araw na ito, inutusan ni David sina Lin Chanho at Chi Feng na magsanay ng mga ehersisyo, at isang gwardya ang tumakbo. Ginoo Shen, hinihiling ka ni Pavilion Master Lin ng Dharma Protector Pavilion na makita ka. Sinabi ng bantay kay David. Li Shuyi. Ano ang hinahanap niya sa akin? Natigilan si David. Mula noong tinanggihan niya ang imbitasyon ni Li Shuyi na sumali sa pavilion ng pagpapatupad ng batas noong nakaraan, hindi na siya hinanap ni Li Shuyi. Hayaan mo akong dalhin niya ako sa sala, sandali lang ako. Pagkatapos magsalita ni David, tumingin siya kina Lin Chanho at Chi Feng at sinabing, dapat kayong magsanay sa isa't isa, huwag matakot na masaktan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa aktwal na labanan. Nakuha ko. Tumango sina Lin Chanho at Chi Feng. Pagbalik ni David sa sala, si Li Shuyi ay nakaupo sa sofa at naghihintay kay David. Nang makitang nakabalik na si David, nagmamadaling bumangon si Li Shuyi, Mr. Shen, kumuha ng kalayaan na makagambala. Master Li, pwede po, ano pong problema? Bahagyang ngumiti si David. May isang malaking tao na gustong makilala si Mr. Chen. Siya ay nasa West Street Tea House. Sana ay pahalagahan ni Mr. Chen ang kanyang mukha. Magalang na sabi ni Li Shuyi. Natigilan si David saglit. Ang taong makakakuha kay Li Shuyi na imbitahan siya ay dapat na may malaking kapangyarihan, at itong si Li Shuyi ay nagsasalita tungkol sa isang malaking tao, at tila siya ay nasa opisyal na katulad ni Li Shuyi. Si David ay hindi gustong makitungo sa kanila ng labis, at hindi siya sasama sa kanila, dahil napakaraming mga pagpigil, na maglilimite sa maraming kalayaan ni David. Li Pavilion Master, sorry talaga, may gagawin ako ngayon, hindi ako makaalis. Magalang na umiwas si David. Kailan magkakaroon ng oras si Mr. Chen? Nag-aatubili na tanong ni Li Shuyi. Wala akong oras nitong mga nakaraang araw. Sabi ni David. Wala akong oras sa mga huling araw. Naunawaan kaagad ni Li Shuyi na si David ay naghahanap lamang ng dahilan para umiwas at hindi makipagkita. Ginoo Shen, malaking tao ito. Masasabing kaya niyang takpan ang langit gamit ang isang kamay. Pinalubhan ni Li Shuyi ang kanyang tono. Bahagyang ngumiti si David, pasensya na, napakagandang tao, wala akong oras, kung walang ibang gagawin si Pavilion Master Li, hindi ko ito ibibigay. Ginoo Shen, isa itong malaking tao mula sa Kyoto, dapat mag-isip ka ng mabuti. Si Li Shuyi ay sumimangot, at ang kanyang mukha ay naging medyo hindi magandang tingnan. Kung hindi ibibigay ni David ang kanyang sarili sa mukha, hindi mahalaga, ito ay isang malaking tao mula sa Kyoto, at walang sino man ang kayang mag-provoke ng pag-iral, hindi man lang nagbigay ng mukha si David. Magkita ng bisita sa labas. Inalis din ni David ang ngiti at diretsyong sumigaw. Tinakot ba talaga siya ni Li Shuyi? Ang pinaka hindi kinatatakutan ni David ay ang mga pananakot.
Kahit na ito ay isang malaking tao mula sa Kyoto, ano ang magagawa niya? Kung ayaw itong makita ni David, mawawala siya. Ikaw, namula ang mukha ni Lee Shuyi, at sa huli ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumantong hininga at umalis. Sa West Street Tea House, maingat na humihigop ng tsaa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mukha na incheck, at sa likuran niya ay nakatayo ang isang binata na may tuwid na katawan at maiksi ang buhok, na mukhang napakahusay. Little Lee, ilang taon ka na ngayong taon? Biglang sabi ng medyo may edad na. Bumalik sa pavilion, 25 na ako ngayong taon. Malakas na sabi ng binata nang hindi tumitingin sa gilid. Well, halos kasing edad niya, pareho silang bata at promising, mas maganda kung bata pa. Sumili ang kaunting inggit sa mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mukha ng Chinese character. Sa sandaling ito, itinulak ni Lee Shuyi ang pinto at pumasok, na may kaunting galit sa kanyang mukha. Nang makita ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya maiwasang bahagyang magulat, nasaan ang tao. Master Zhao, pagkatapos. Tapos umiwas si David dahil may gagawin siya, kaya hindi siya dumating. Ibinaba ni Lee Shuyi ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi. Kabanata 516. Hindi pupunta. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na nagulat, at pagkatapos ay tinanong si Lee Shuyi, sinabi mo ba sa kanya ang aking pagkakakilanlan? Hindi. Paulit-ulit na winuwagayway ni Lee Shuyi ang kanyang mga kamay, walang sinabi si Master Zhao, gaano ko kadaling ilantad ang pagkakakilanlan ni Master Zhao, ipinaalala ko lang sa kanya na siya ay isang malaking tao mula sa Kyoto, ngunit si David pa rin. Umiwas. Ito ay hindi makatwiran, ang batang ito ay masyadong baliw, dapat mong malaman kung gaano aming mga dignitaryo sa kabisera ang gustong makita ang aming pavilion master, ang aming may-ari ng pavilion ay walang oras, ang batang ito ay talagang umiiwas. Nang marinig ito ni Shaoli, agad siyang nagalit. Kawili-wili, medyo kawili-wili. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagalit, ngunit tumawa. Dahil hindi siya dumating, hanapin natin siya. Bumangon ang nasa katanghaliang gulang, at pagkatapos ay sinabi kay Shaoli, Shaoli, huwag kang masyadong masama, bumili ka ng mga regalo, pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na bumisita sa bahay ng isang tao bilang panauhin. Tandang padamdam. Pavilion Master, hindi ka binibigyan ng mukha ng batang iyan, pumupunta ka pa rin sa bahay niya. Gulat na sabi ni Shaoli. Pumunta ka lang kung sasabihin mo sa akin, huwag mag-alala tungkol sa iba pa. Sabi nung middle-aged na may malamig na ekspresyon sa mukha. Si Shaoli ay sobrang takot na magsalita, at nagmadaling maghanda ng mga regalo. Shuyi, sino itong David? Pakisabi sa akin ang tungkol dito. Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Lee Shuyi. Masasabi lamang ni Lee Shuyi sa mga nasa katanghaliang gulang ang kanyang nalalaman. Ito talaga ay isang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Nagdulot siya ng kaguluhan sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei. Ngayon ay nakarating na siya sa kabisera, at maging ang batang lalaki ng pamilya Qin ay pinatay. Siya ay may tapang at lakas, at siya ay isang mabuting panla. Tumawa ang medyo may edad na lalaki. Master Zhao, sinabi mo na pinatay ni David ang pamilya Qin sa kabisera. Bahagyang nagulat si Lee Shuyi. Mukhang ikaw, ang may-ari ng pavilion ng Jiangbei Provincial City Protector Pavilion, ay walang kakayahan. Pagkatapos si David ay si Qin Feng na pumatay sa kabisera ng probinsya. Ni hindi mo alam. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Lee Shuyi at sinabi. Sa pagkakataong ito, si Lee Shuyi ay natakot ng mamatay, at ang malamig na pawis sa kanyang noo ay agad na tumulo pababa. Master Zhao, patawarin mo ako, ito talaga ang pangangasiwa ng kontrabida. Si Lee Shuyi ay nagmamadaling umamin ng kasalanan. Okay, ano ang silbi ng malaman mo? Kaya mo bang alagaan si David o si Qin Feng? Kinawian ng middle-aged na lalaki ang kanyang kamay. Ang pangungusap na ito ay maaaring ituring na tumutusok sa puso ni Lee Shuyi. Napakawalang silbi niya bilang may-ari ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion.
Hindi man lang niya makontrol ang mayamang pamilya sa Kapitolyo ng probinsya, pati ang mga anak ng mayamang pamilya mula sa Kyoto. May kasabihan na ang mga tao ay mas patay kaysa sa mga tao, at ang mga kalakal ay itinatapon. Pareho silang master ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion, ngunit ito ang may-ari ng pavilion ng Kyoto Dharma Guardian Pavilion. Kahit 10 Li Shui ay maaaring hindi mapantayan ang kapangyarihan at katayuan. Si Li Shui, ang katulong sa tabi niya, ay dapat maging magalang. Di nagtagal, bumili si Xiaoli ng regalo, at si Li Shui ang personal na nagmaneho ng kotse at dinala ang dalawa sa villa kung saan nakatira si David. Ginoo Chen, andito na naman si Pavilion Master Li. Isang bantay ang nagsumbong kay David. Talagang hindi sumusuko ang Li Shui na ito, pakiramdam ni David ay walang magawa, hayaan mo siyang maghintay sa sala. Sa pagkakataong ito, hindi pumunta si David kay Li Shui sa unang pagkakataon, at hinayaan siyang maghintay ng ilang sandali. Si Li Shui, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Xiaoli ay inimbitahan sa sala. Pagkatapos magbuhos ng ilang tasa ng tsaa, umalis na ang mga katulong. Nakaupo silang tatlo sa sala, pinagmamasdan ang mga minutong lumipas, ngunit hindi nakita si David. Anong ginagawa ng lalaking ito? Mahigit 10 minuto na at hindi pa siya dumarating. Tumingin si Xiaoli sa kanyang relo at naiinip na sinabi. Huwag mag-alala, natural na darating ito. Hindi nagmamadali ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay. Parang alam niya na sinadya sila ni David na maghintay. Linger, ang mga sapatos na ito ay napakaganda ngayon, at ang mga ito ay limitadong edisyon. Hindi, kara-rating lang ng mga damit na binili ko, ito lang. Bumalik si Sonia mula sa pamimili kasama si Gullinger, at masayang-masaya silang dalawa na bumili ng gusto nila. Kabanata 517. Ngunit pagpasok pa lang ng dalawa sa pinto, nakita nilang may dalawang estranghero sa Li Shui, at agad silang natigilan. Master Li, ikaw. Kailan ka dumating? Tanong ni Gullinger kay Li Shui. Pagkatapos ng lahat, si Li Shui ay dating pinuno ng Gullinger, bagamat si Gullinger ay nagbitiw na ngayon, ngunit nang makita si Li Shui, tila maingat pa rin siya. Linger, nandito kami para makita si Mr. Chen. Sinabi ni Li Shui, at pagkatapos ay itinuro ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ito si Master Zhao mula sa Kyoto. Master Zhao, ito ang sinaunang apo ni Gu Wentian. Dati siyang general sa ilalim ng aking pamumuno, ngunit ngayon ay nagbitiw na siya. Napangiti si Li Shui at nagpakilala sa isa't isa. Nang marinig ni Gullinger na ito ay isang malaking tao mula sa Kyoto, agad niyang ibinaba ang mga bagay sa kanyang kamay at nagmamadaling lumapit upang sabihin, "Kumusta, Master Zhao?" Hahaha, sinaunang apo pala, nakakatuwang makilala, nakakatuwang makilala. Tawa ng tawa ang middle-aged na lalaki. Wala ba si David dito? Medyo naguluhan si Sonia, bakit wala si David nang may dumating sa pamilya? Nako, Miss Su, may pinadala si Mr. Chen para sabihin sa amin na maghintay, pero mahigit 10 minuto na ang nakalipas, at wala pa ring palatandaan ng Mr. Chen. Si Li Shui ay bahagyang hindi nasisiyahan. Hindi tanga si Sonia. Kilalang kilala niya si David. Dahil hiniling ni David kay Li Shui at sa iba pa na maghintay, dapat ay mayroon siyang sariling ideya. Dahil sinabi niyang maghintay, dapat may mahalagang bagay na dapat harapin. Pavilion Master Li, maupo muna kayong lahat, magpalit tayo ng damit. Ayaw makisali ni Sonia sa mga bagay dito, kung ano ang ginagawa ni David at kung paano ito gagawin, ang kailangan lang gawin ni Sonia ay suporta. Tungkol naman sa tama at mali, hindi makikipagtalo si Sonia, alam niya ang dapat gawin ng isang babae. Shui, ito ay. Tumingin ang nasa katanghaliang lalaki kay Sonia at tinanong si Li Shui. Master Zhao, ito ang kasintahan ni Mr. Chen, Miss Sonia. Nagmamadaling nagpakilala si Li Shui. Girlfriend pala ni Mr. Chen, nakakainis. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang, dali-dali niyang sinundan si Sonia at tumango na may ngiti sa labi. Bahagyang ngumiti rin si Sonia, Mr.
Napakagalang ni Zhao, maupo muna kayong lahat, kung kinakailangan, maaari ninyong turuan ang mga katulong, magpalit tayo ng damit. Pagkatapos noon, dinala ni Sonya si Gulinger sa itaas. Linger, para saan ang isang malaking tao mula sa Kyoto biglang pumunta kay David? Dahil ba sa Chinfeng na iyon? Pagkatapos umakyat si Sonya, nag-aalala niyang tinanong si Gulinger. Hindi ko alam. Kung dahil kay Chinfeng, hindi ko hahayaan na si David ang sisihin sa akin. Bababa ako at aaminin ko na si Chinfeng ang pinatay ko. Umiling si Gulinger, ngunit dumating talaga ang mga taong ito dahil sa mga gawain ni Chinfeng, hindi hahayaan ni Gulinger na si David ang sisihin sa kanya. Okay, tingnan natin mamaya. Sumulyap si Sonya sa ibaba, at pagkatapos ay pumasok sa silid upang magpalit ng damit. Sa sandaling ito, tila medyo irritable si Shaoli sa sala. Sobrang sobra, ano ang napakahusay, napakalaki nito, alam nating darating tayo, ngunit pinapanatili nito ang ating paghihintay ng napakatagal. Napakalungkot na sabi ni Shaoli. Ngunit sa pagkakataong ito, ni isang salita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki o si Li Shui. Dahil nandito na siya, kaya lang niyang maghintay. Makalipas ang kalahating oras, dahan-daang pumasok si David kasama sina Chifeng at Lin Chanho. Ginoo. Shen. Nang makita si David na paparating, agad na bumangon si Li Shui at sinabi. At na nakita ni Shaoli na si David ay halos kasing edad lamang ng kanyang sarili, ngunit siya ay puno ng estilo at isang malaking hangin, at agad na pinagalitan, marunong ka bang maging magalang? Kalahating oras nang naghihintay sa iyo ang aming pavilion master dito, alam mo ba kami gaano kahalaga ang oras ng may-ari ng pavilion? Agad na naging malamig ang mga mukha ni Lin Chanho at Chifeng dahil sa pagbulyaw ni Shaoli, at ang nakamamatay na aura mula sa kanilang mga katawan ay agad na tumagos sa kanila, na direktang binalot sa kanila patungo kay Shaoli. Kabanata 518. Sinulyapan lang ni David si Shaoli ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Tila nakita niya sa mga mata ni David ang kailaliman ng H3 na nagpakilig sa mga tao. Bumalik ka! Saway ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, napako ang isip ni Shaoli, baka sa mukha niya ang galit, ngunit masunurin pa rin siyang umatras sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Takot na takot siya sa itsura ni David kaya nanginginig ang buong katawan niya. Masyadong napahiya si Shaoli. Napukaw ang fighting spirit sa puso ng binata, at ang mga matang nakatingin kay David ay mas matalas at malamig pa. Pavilion Master Li, matagal na itong naghihintay, may mga natapos lang ako. Walang pakialam na sinabi ni David kay Li Shui. Ginoo. Shen, ito ang sinabi ko sa iyo, Kyoto. Ako si Zhao Wuqi, ang may-ari ng pavilion ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Talagang isang pagpapala para kay Sansheng ang makatagpo ng isang kabataan at may pag-asa na binata gaya ni Mr. Chen. Nang hindi na hinintay ang pagpapakilala ni Li Shui, tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagpakilala. Nang marinig ito ni David, medyo nagulat si Weiwei. Hindi niya inaasahan na ang taong naghahanap sa kanya ay mula sa Dharma Protector Pavilion sa Kyoto. Dapat malaman ng isang tao na ang kapangyarihan ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto ay napakalakas. Maaari nitong pamunuan ang Dharma Protector Pavilion ng buong bansa. Ang Jiangbei Provincial City, ang Dharma Protector Pavilion, ay maaari lamang ituring na subordinate ng mga subordinate ng ibang tao. Si Master Zhao ay nanalo ng premyo. Bahagyang ngumiti si David. Hindi ito premyo para sa akin. Ikaw ang unang taong nang-ahas na pumatay sa panganay na anak ng pamilya Qin sa Kyoto. Siguro hindi mo alam kung ano ang kinakatawa ng pamilya Qin sa kabisera, kaya naglakas loob kang patayin ang Qinfeng na iyon, hindi ka natatakot sa isang bagong panganak na guya. Tigre. Sabi ni Zhao Wuji na may bahagyang ngiti. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni David, narito ka ba para sa pamilya Qin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano maimbitahan ng isang pamilyang Qin ang aming pavilion master, sabi ni Shaoli na may malamig na mukha.
Ikinaway ni Zhao Wuqi ang kanyang kamay para sabihin kay Shaoli na tumahimik, at pagkatapos ay ngumiti siya, kung namatay si Qin Feng, hindi ako maaalarma nito. Nandito ako para sa iyo, ayoko lang makakita ng magandang panla at namatay na lang sa kalahati. Narinig ni David ang ibig sabihin ni Zhao Wuqi, ngunit wala siyang pakialam, hindi ko akalain na may panganib sa pagpatay sa isang Qin Feng, isang pamilyang Qin lang ito, hindi ko pa ito pinansin. Sa mata ng lahat, ang mga salita ni David ay lubhang mayabang. Boy, hindi mo talaga alam ang lakas ng pamilya Qin, di ba? Ang pamilyang Qin ay may hindi bababa sa 10 Grandmaster na nag-iisa, at mayroon ding 4 na patay na tagapaglingkod na tinatawag na 4 Great Kings. Si Qin Shaoqing, ang patriarch ng pamilyang Qin, ay umaatres na ngayon. Kapag naabot mo na ang lakas ng ikapitong ranggo na Grandmaster, maaari ka na lamang pumili ng isa, at natatakot ako na madudurog ka nito sa scum. Tumingin si Shaoli kay David nang may panghahamak. Dahan daw ang tiningnan ni David ang Shaoli na iyon, at malamig na sinabi, sa tingin mo ay malakas ang pamilya Qin, iyon ay dahil ang iyong sariling lakas ay basura. Ikaw. Nagalit si Shaoli at gustong atakihin si David, ngunit pinigilan siya ni Zhao Wuqi. Ginoo. Shen, alam kong pinatay mo si Jiang Zhengchong, naging tanyag sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei, pinatay si Jiang Zhengde sa pagtitipon ng martial arts, natalo si Qin Feng, at pinatingin sa iyo si Jiangbei Jiangnan ng may paghanga, at ngayon ay pinalayas ka na ng pamilya Bai. Masyadong olive branch. Ngunit kailangan mong tandaan na ang ating bansa sa Daxia ay higit sa 10,000 milya ang layo, at ang Jiangbei ay isang sulok lamang nito. Ang Moxio ay pupuksay ni Lin Feng, kung ang Qin Shaoqing ay maalis, kahit ang pamilya Bai ay hindi magagawa. Ingatan kita. Tumingin si Zhao Wuqi kay David, tila nang hihikayat, ngunit talagang nananakot siya. Iniimbestigahan mo ako. Kumunat ang noo ni David, medyo madilim ang mukha. Imbestigasyon. Bahagyang ngumiti si Zhao Wuqi, gusto kong malaman kung sino, bakit kailangan kong mag-imbestiga. Magsalita ng direkta tungkol sa iyong mga intensyon. Walang interes si David na sundan si Zhao Wuqi. Okay, sana makasali ka sa ating law enforcement pavilion. Dapat mong malaman na ang pagbangon at pagbagsak ng bansa ay responsibilidad ng lahat. Nasa tamang panahon ka na ngayon para mag-ambag sa bansa. Sumali sa Law Enforcement Pavilion, maibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na paggamot, at pinatay mo si Qin. Tungkol naman kay Feng, haharangin ko ito para sa iyo, para hindi ka guluhin ng pamilya Qin, ano sa palagay mo? Tanong ni Zhao Wuji na may mukha. Kabanata 519. Sinabi ko na kay Pavilion Master Li na hindi ako sasali sa Law Enforcement Pavilion. May sarili pa akong trabaho. Umaasa din ako na hindi ako kikidnapin ni Pavilion Master Zhao ng may moralidad at pambansang katwiran, dahil wala itong silbi sa akin. Mahinahong sabi ni David. Kung sasali ka sa Dharma Protector Pavilion, mabubuksan ko sa iyo ang lahat ng sikreto ng Dharma Guardian Pavilion, at gagawin kang isang mahusay na master sa napakaikling panahon. Ano sa tingin mo? Hindi sumuko si Zhao Wuqi at nangako pa rin kay David ng mga kondisyon. Grandmaster. Malamig na ngumiti si David, mukhang hindi masyadong alam ang impormasyon ni Pavilion Master Zhao. Hindi mo ba alam na ang ligaw na lobo ng pamilya Qin ay pinatay ko rin? Si Dake ay isang mahusay na master. Ano ang ipinagmamalaki mo, makapangyarihan ang ligaw na lobo ng pamilya Qin, hindi ako kalaban, paano mo siya mapapatay, ang pamilyang Bai lang ang tumulong sa iyo, huwag mong lagyan ng pera ang sarili mong mukha. Nang makitang sinabi ito ni David, napangisi si Shaoli. Ang balita na pinaghinalaan talaga ni Zhao Wuqi na lihim na tinulungan ng pamilya Bai si David, kung hindi, paanong madaling mapatay si David ng isang mahusay na amo? Nagyayabang ka ba? Nanlamig ang mukha ni David, at biglang bumuhos ang isang nakakatakot na hininga mula sa buong tao, at ang hininga na ito ay dumiretso sa Shaoli na iyon. Naramdaman ang hiningang ito, nagulat ang mukha ni Zhao Wuji, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at isang malakas na hininga ang lumabas mula sa kanyang katawan upang labanan.
Ngunit gayunpaman, napapikit si Shaoli sa isang tuhod ng hininga ni David, at naging mabilis ang kanyang paghinga. Kung hindi dahil sa pagtutol ni Zhao Wuqi, si Shaoli ay nagsusuka na ng dugo ngayon. Bumantong hininga si David at tumingin kay Shaoli, na malamig na nakaluhod sa isang tuhod, tulad ng sinabi ko, ang sa tingin mo ay malakas ay hindi dapat banggitin sa mga mata ng iba, dahil ang iyong lakas ay masyadong basura. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi o nagalit si Shaoli, ngunit tumingin kay David na may takot sa kanyang mga mata, ang pagkadismaya sa kanyang puso ay nagpapula ng mukha ni Shaoli. Nagulat si Zhao Wuqi kay David, at sa wakas ay bumantong hininga, kung tutuusin, minamaliit ko pa rin si Mr. Chen. Siya ay may ganoong lakas sa gayong murang edad, at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Sayang, sayang. Lahat ng tao may kanya-kanyang adhikain. Umaasa din ako na hindi ako mapahiya ni Pavilion Master Zhao, ngunit kung may anumang kahirapan sa Protector Pavilion, obligado akong gamitin ni David ang aking lugar. Ayaw sumali ni David sa Law Enforcement Pavilion dahil masyado siyang pinigilan, at marami pa siyang dapat gawin. Gusto niyang pumunta sa Womang Island, at para malaman ang kanyang karanasan sa buhay, gusto niyang malaman kung buhay pa ba ang kanyang biological parents. Okay. Sa sinabi ni Mr. Chen, pagkatapos kong bumalik, I will try my best to deal with you and the Chin family. Sa panahong ito, makatitiyak kang hindi lalapit sa iyo ang pamilya Chin. Hihintayin nila si Chin Shaoqing na linisin ang customs. Magdesisyon ka mamaya. Sabi ni Zhao Wuji. Kung gayon, gusto kong pasalamatan si Pavilion Master Zhao. Kung may oras akong pumunta sa Kyoto, tiyak na hihingi ako sa Pavilion Master Zhao ng ilang tasa. Bahagyang ngumiti si David. Hahaha, walang problema, hihintayin kita anytime. Nakangiting sabi ni Zhao Wuji, nang aalis na si Zhao Wuji, bigla siyang may naalala, tumingin kay David at sinabing, nabalitaan ko na ang Xuanyu Valley sa Timog Kanluran ay may ilang mga festival kasama si Mr. Chen. Bueno, nakapatay lang ako ng ilang tao sa Xuanyu Valley. Tumango si David. Damn it! Itong Xuanyu Valley ay nagiging sobra-sobra na. Inaayos ko ang mga tao para imbestigahan itong Xuanyu Valley. Ang mga taong ito ay umabot na sa mga ordinaryong tao. Ngayon Southwest ay nagulat ng maraming nawawalang mga batang babae. Bukod dito, maraming tao sa Southwest Protectorate Pavilion ang napatay sa hindi malamang dahilan. Pinaghihinalaan ko na si Xuanyugo ang may gawa nito. Galit na sabi ni Zhao Wuqi na baka sa mukha niya ang galit. Ang mga salita ni Zhao Wuqi ay nagpaalala kay David ng panahong pinatay niya sina Jiang Zhengchong at Master Bu Huo. Sa oras na iyon, maraming batang babae ang nakakulong sa villa ng pamilya Jiang, at maraming bangkay ng mga batang babae ang inilibing sa gilid ng burol sa hindi kalayuan. Kabanata 520. Upang sabihin ang katotohanan mula sa Pavilion Master Zhao, pinaplano kong pumunta sa Timog Kanluran at salubungin ang Xuanyu Valley. Kung hindi dahil sa pagkaantala ng mga gawain ni Qin Feng, baka nakarating na ako ngayon sa Timog Kanluran. Totoong sabi ni David. Nang marinig ito ni Zhao Wuqi, biglang natuwa ang kanyang puso, napakasarap. Pagkatapos kong bumalik, aayusin ko ang mga tao na pumunta sa Jiangbei upang hanapin si Mr. Chen, at pagkatapos ay sabay na pumunta sa Timog Kanluran. Sa pagsunod kay Mr. Chen, makatitiyak ako. Oo. Tumango si David. Anyway, kung ang mga tao mula sa Dharma Protector Pavilion ay hindi pumunta, siya mismo ang pupunta doon, kaya mas mabuti na maging isang mabuting kaibigan. Pagkaalis ni Zhao Wuqi at ng iba pa, medyo nagalit si Lin Chanho, Mr. Chen, ang mura talaga ng batang yan, turuan mo siya ng leksyon. Okay, practice na tayo. Bahagyang ngumiti si David. Pagkaalis din ni Lin Chanho at Chi Feng, si Sonia at Gulinger ay tumakbo pababa. David, nandito ba ang mga taong ito para arestuhin ka? Nag-aalalang tanong ni Sonia kay David. Umiling si David at bahagyang ngumiti, hindi, huwag kang mag-alala. David, pagkatapos ay pinatay ko si Qin Feng. Kung gusto ka ng mga tao sa Guardian Pavilion na arestuhin, ipapaliwanag ko ito sa kanila, at hinding-hindi ko hahayaang sisihin mo ako. Matigas na sabi ni Gulinger.
Okay, huwag mo nang isipin iyon, sinabi kong hindi, at si Chin Feng ay nararapat na mamatay, kung papatayin mo ito, papatayin mo ito. Ngumiti si David, at pagkatapos ay nagpatuloy, kumusta naman ang mga bagay na binibili mo? Hayaan mong pahalagahan ko ito. Ano ang pinahahalagahan mo? Ang leopard print na underwear na binili ni Linger, gusto mo bang pahalagahan? Nakita mo na ang lahat, huwag mo nang panoorin muli. Tumingin si Sonia kay David na may mapaglarong mukha. Sonia, anong pinagsasabi mo? Namula ang mukha ni Gullinger. Ubo-ubo, 2 beses umubo si David at paulit-ulit na umiling, huwag mong tingnan, kailangan kong turuan si Lin Chanho at ang iba pa na magsanay. Nagmamadaling tumakbo palabas si David, natusok ang puso ng babae sa ilalim ng dagat, hindi talaga alam ni David ang iniisip ng babae. Alam na ang pamilya Chin ay hindi mahihirapan sa ngayon, dinala ni David sina Sonia at Gullinger pabalik sa Horendel. Para sa kapakanan ng pagsasanay, sinamahan siya ni Lin Chanho at Chifeng. Kung tutuusin, si Horendel ang tahanan ni David. Hindi siya pwedeng manatili palagi sa provincial capital. Gusto rin ni Sonia na samahan si Ruben, at sinamahan din ni Gullinger si Gu Wentian. Pagkatapos ng ilang araw sa Horendel, hanggat may mga panggamot na materyales sa Yao Wangfo, patuloy nilang ipapadala ang mga ito kay David. Nakarinig din si Song Zod ng magandang balita. Mahigit 10 metro na ang nahukay ng minahan, at nalantad ang mga batong kailangan ni David. Gayunpaman, ang halaga ay napakaliit ngayon, at ang halaga ay malaki. Magpapadala si Song Zod ng kotse kay David. Sa ilalim ng patnubay ni David, si Lin Chanho at Chifeng ay lumago ng mabilis, at sa pagdaragdag ng mga halamang gamot, ngayon ay wala ng kalaban si Chifeng sa buong Jiangbei. Ginoo. Shen, nasaan ka? Sa araw na ito, masayang nakikinig si David ng musika sa Pine Bay nang tumawag si Bai Zontang. Nakabalik na ako sa Horendel. Sabi ni David. May isang tao mula sa Dharma Protector Pavilion sa kabisera, na nagsasabi na sila ay pupunta sa Timog Kanluran kasama si Mr. Chen. Tanong ni Bai Zontang. Oo, dalhin mo sila sa Horendel, sabay na tayong umalis. Binaba ni David ang telepono. Hindi nagtagal, dinala ni Bai Zontang ang isang grupo ng mahigit 100 tao sa lugar ng Pine Rest Villa sa Horendel, at ipinarada ang sasakyan sa harap ng villa ni David. Sa oras na ito, si David ay nakahiga sa reclining chair, nag-e-enjoy sa isang pambihirang oras ng paglilibang. Ginoo. Shen, nandito si Captain Shu ng Dharma Protector Pavilion sa Kyoto, sa ilalim ng utos ni Pavilion Master Zhao. Lumakad si Bai Zontang sa harap ni David, bahagyang yumuko at sinabing. Simula nang patayin ni David ang lobo at si Chin Feng, naging mas magalang ang ugali ni Bai Zontang kay David. Tumango si David at umayos ng upo. Sa oras na ito, isang lalaking nasa edad 30s na may walang pakialam na mukha at maikling ulo ay lumapit, binigyan si David ng bahagyang tingin, at pagkatapos ay hindi tumingin sa gilid o tumingin kay David. Sa isang sulyap, inutusan ako ng Pavilion Master na sunduin ka para pumunta sa Timog Kanluran. Kapos na tayo sa oras at kailangan na nating umalis kaagad. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.